Sige dito ra. Tulong din na kado. Amo ora dia pag lusul kasi juga na. Pwede amo po isa. Pareho man lang kana. Paparang boy. Hello, good morning mga kagri, mga farmers. So mag-conduct tayo ng rehabilitation sa patubig sa Sitio Kabaka at Sitio Himbuyugan. And then kasama pala natin dito yung mga taga-barangay official. So tara mga kaagri. Yun sila mga kaagri, mga kasamahan natin sa konseho. Ayun. So di bali ano kami, pito kami ngayon mga kaagri na nag-refer ng patubig sa Sitio Kabaka at Sitio Himbuyugan. Dahil sayang din naman kasi kapag walang tubig. So ngayon is pababa na kami, then sobrang dami na bundok yung dinaanan namin dito para lang maabot sa pinaka main talaga na pinagkukunan namin ng tubig mga kagri. And then pababa na kami, nakakahingal, sobrang hingal mga kagri, hindi pa kami nakainom ng tubig kasi nga hindi pa kami umabot sa tubo. And then kinakailangan naming maglakad ng napakalayong bukid kasi nga is kinakailangan natin na i-rehab or palitan, and then palakasin yung tubig talaga makagri. Talaga yung pinaka-purpose doon. Kaya nagkanda kami ng voluntaryo sa patubig na to mga kagri. And then is pababa na kami. So ngayon is andito meron kasing sira sa tubo, kinakailangan naming i-refer. Dahil nga siguro ninanakaw din ng mga farmers dito mga kaagri yung tubig, instead na aabot dun sa pinakatangke is na didili yung mga tubig kasi nga siguro hindi tayo sure kung kinukuha ba kasi meron ngang tinatanggal yung tubig na yun. And then so yun nga is pinapala natin to, pinapala nila kasi tatanggalin yung tubo kung titingnan yung tubig kung malakas ba siya or tama-tama lang. So hindi tayo mag-expect ng napakalakas ng tubig dahil nga nyo dito ngayon sa Bohol. So ito na yung pinaka tubig nito mga kagri. Itong tubig na to pwede itong mainom. So yun, ayun, medyo mahina na siya mga kagri, unlike before na napakalakas. So okay pa rin siya mga kaagri. Malaki yung tubig pero maliit yung supply ng tubig. Kaya nga nagboluntaryo kami para nga ma-solusyonan, and then ano yung mga adjustment or kinakailangang solusyon para mas mapalakas pa yung tubig na to, dahil nga napakaraming mga beneficiary na tubig na ito mga kagri, mga farmers. So ito nga is pinako na ni Kagawad Asibal. Kaya namin to pinako mga kagri for more details para hindi hindi matanggal yung gisalob nga tawag ng tubo. Kasi nga meron, sabi nila is ninanakaw din ng iba. Kaya hindi naman nakaw. Instead kung masira lang siya, sisirain talaga, papakuan lang namin mga ka-agri. So ayun yung isa sa mga idea ni Ayuban. And then papakuan para hindi na basta-basta matanggal. Ayun yung purpose ng bakit namin pinapakuan yung tubo na yun mga ka-agri, mga farmers. So yun, and then binubulit talaga nila para hindi daw, kasi nga daw is parang ninanakaw yung tubig yung para mas matibay.
at hindi na matanggal yung tubo, and then lalagyan pa ng kalang. Di mapikto lagi mo kuha lagi malungit lagi. Aram mo. Kumbaga para pag may dumaan na balsahan mo sa tawag sa Bisaya, yung kalabaw na Sumpay na ka ikaw rin mo balik. nagdadala ng parang balsa, ganoon mga kagri mga ka-farmers. Nilalagyan natin ng kalang para pag hindi na siya move out yung pinako na lansang mga kagri mga ka-farmers. So, shout out pala sa mga kasamahan natin dyan, sa ating mga kasamahang Barangay Official, Kagawad Andy Chan, Kagawad Jiminay Gunting, si Rupino Asibal, and then yung mga kasamahan natin na tubero. So, yun. Pinutulan ng kahoy dahil hindi na baon ng maayos. Kinakailangan talaga ng lagyan ng kalang. Kasi nga pag may dumaan na kalabaw, hindi siya basta-basta mabuwal. So, yun. Andito na tayo sa bahay dahil nga nagpapahinga. And then kakain ng tanghalian. Babalik na naman kasi hindi pa natapos. Kinakailangan pang magpalakas, kumain ng maigi si Kagawad Jiminay. And then nasira daw yung chinelas niya dahil sa pagboluntaryo. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri. Update ko na lang kayo mga ka-agri sa susunod.